Sinuspindi ng Department of Justice o DOJ ang pagpapatupad ng revised guidelines para sa mga Pilipinong lalabas ng bansa. Ikinatuwa naman ito ng ilang senador. Si Daniel Manalasta sa report. Rise and Shine, Daniel. Inanunsyo ng Justice Department ang pansamantalaang pagsuspinde ng implementasyon ng revised guidelines para sa mga Pilipinong babiyahe palabas ng bansa na magsisimula sana sa September 3, 2023. Nilinaw ng DOJ na hindi intensyon ng bagong guidelines na pahirapan ang publiko. Anila, ipapaliwanag at lilinawin lang nila ang mga katanungan hinggil sa bagong guidelines, kasunod ng mga inilabas na pangamba ng mga senador. Dahil sa ginawang hakbang ng iyakat, ikinatuwa ito ng mga mambabatas. Pero hindi pa rin daw sila ligtas sa palinawagan at tuloy pa rin ang Senate hearing ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri. And they have to explain to us how did they come up with these guidelines? Ano ba ang pagbabasihan nila dito sa mga guidelines na ito? Unang-una, wala namang batas na nagsasabi dapat mag-submit ka ng original birth certificate, na mag-submit ka ng affidavit from the consular office of your destination. Suggestion pa ni Zubiri, iba na lang sana ang targetin. Maaari raw kasing mauwi sa korupsyon kapag maraming proseso. Diyan po ang pwedeng mangyari mga milagro. Kaya sabi ko nga, let's not give them the opportunity. Let's not give the opportunity where there could be corruption in this particular case. Why don't we target the illegal recruiters? Why don't we target the human traffic syndicates? Yan ang kailangan gawin. Nagpapasalamat naman si Senate Majority Leader Jovel Villanueva sa iyakat. Pagpapakita raw ito na nakikinig ang gobyerno. Inaabangan naman nila ang pakikipagdialogo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Sabi naman ni Senator Grace Poe, kaisa sila sa layunin na pagaanin at ayusin ang seguridad sa mga lehitimong biyahero at pahirapan ang mga may masamang layunin. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.